The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have the servant reclined at table, and proceed to wait on them. And should he come in the second or third watch and find him prepared in this way, blessed are those servants. Be sure of this, if the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken in two. You also must be prepared, for at the hour you do not expect the Son of Man will come." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The key word in the Gospel is be prepared. Be prepared. You can be alert and not prepared. You can be alert and yet non-prepared. But if you are prepared, you are always alert. Hello? Ba't parang nakangakagad kayo? Ano po? Be prepared, ang sabi. Ano po? Many of us are alert, but not all of us are prepared. How do we measure preparedness? Based on our priorities. Many times I've said this, when priorities are clear, decisions are easily made. Noong bumaha sa Antipolo, may mag-asawang nag-away dahil nung nakita ni Mister na tumataas ng tubig, inilipat niya kagad ang kanyang sasakyan sa mataas na lugar. Anong masama doon? Wala. Kaya lang, yung misis niya naiwanan sa bahay. Hindi ngayon makalabas sa baha. At yun ang away. Sabi ng misis niya, mas mahal lang mister ko, Father, ang kotse namin kaysa sa akin. Ano po? Ang sagot ng mister, bakit? Makakalakad ba yung kotse ng kusa kung walang magdara-drive? Siya naman makakalakad ng kusa. Hindi pa. Kung ano-ano pang dinadampot, kaya naiwanan siya sa baha. Ano po? Your priorities will speak about your preparedness. You can be alert. But wrong priorities will tell you how prepared you are. Yung malakas na lindol, isang binatang bumaba na nakabrief, ang dala lamang ay PS2. Yung kanyang PlayStation. Ibig sabihin, yun ang kanyang priorities. Di po ba? Ano? Hindi mo maisip magsalwal. Ang naisip mo, yung PlayStation. Hari nawa. Alam natin kung ano ang ating prioridad. Alam natin. Marami sa atin, pag may na-aksidente, kinukunan lang ng video. Pero hindi tumutulong, di po ba, no? Sayang ang vlog, sayang, di po ba? O kaya nalulunod, ay, nalulunod. Pag nalunod ka, ganun ka rin. Ano po? Kukunan ka lang rin ng video. Ano po? Kasi yun na ang
prioridad. My dear friends, my brothers and sisters, what is the second reading trying to tell us? Everything was engineered by God. Not our comfort, but our salvation. Not our comfort, but our salvation. When people come and say, Father, pagdasal mo naman ako, kukuha ako ng board exam. Ang palaging tanong ko ay, nag-aral ka ba? Nag-aral ka ba? Madali kasi magpa-pray over. Di po ba? Mahirap yung hindi ka nag-aral, umaasa ka makakapasa. Gagawin mo pa mandaraya ang Diyos, di po ba? Ano? Hindi ka nag-aral eh. Nag-aral ka ba? Opo. Good. Ha? Ngayon, pag ikaw ay nag-aral, mag-aral ka hindi lang makapasa, kundi makatap. Si Father naman. Pwede na yung nakapasa. Bakit? Meron bang bumagsak na nasa top? Pero marami, ang nangarap na makapasa lang, bumagsak. Ano sabi nila? If you want to hit the moon, aim for the sun. If you want to hit the moon, aim for the sun. At least when you miss the sun, you will hit the moon. It's about priorities. It's about being ready. Kung magbiyahe ka, yung gasolinan mo, hindi lang kasyang-kasya doon sa pupuntahan mo. Dahil hindi mo alam kung matatraffic ka. Yung mga nagmamaneho dito, naranasan nyo na yung traffic na yan, di po ba, no? At yung inyong gasolina, nako, malapit na sa empty. Di po ba, no? Kukunan mo pa ng picture, malapit na sa E. Di po ba, no? Ang tawag daw doon ay enough. Enough na lang, ano? So, hindi ka na mag-e-aircon kasi baka hindi na umabot. Kasyang-kasya eh. Di ba? Tandaan mo na tayo ay nakikiraan lang dito. Ano man ang iyong pinagkakabalahan, hindi mo yan madadala. Tandaan mo, ano man ang iyong pinagkakabalahan, hindi yan madadala. Ngayon, anong meron sa unang pagbasa? Huwag mong kakalimutan na sa huli, pagpapalain ng Diyos ang kanyang bayan at parurusahan niya ang kanyang kaaway. Kaya ang tanong ay, kaibigan ka ba o kaaway ng Diyos? Paano mo sasagutin yan? Sa uri ng pamumuhay. Sa uri ng pamumuhay. Gusto natin, pinagpapala tayo kahit mali ang ating ginagawa. Marami sa atin na gusto natin pinagpapala tayo kahit mali ang ating ginagawa. Hindi mangyayari yon, mga kapatid. Hindi mangyayari yon. Maaring swertehan ka, pero hindi ka palaging swerte. Darating ang araw, ang nararapat ay nararapat. Kaya, habang may pagkakataon, baguhin mo ang mga bagay na dapat mong baguhin. Sapagkat hindi tayo habang buhay na malakas. Hindi tayo habang buhay na malakas. As I always say this, discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinctions. To pray is a habit. To be honest is a habit. To be polite is a habit. To go to Mass is a habit. To be early in Mass is a habit. Everything is a habit. The opposite is a habit. Hello? Di ba?
Paano ka pinalaki ng iyong mga magulang? Marami sa atin na pinalaki na walang natitira sa pinggan. Di po ba, At palagi sinasabi, maraming nagugutom. Oh, naniwala ka naman doon, di po ba, Maraming nagugutom. Ngayon, malaki ka na. Pag sinabing, ubusin mo yan, maraming nagugutom. Bakit? Pag inubos ko ba yan, mabubusog ba sila? Oh. Pilosopo na sila, di po ba, Mga minamahal na mga kapatid. Pag tayo nangatuwiran na, talagang pati mali, pinapangatuwiran natin, di po ba, Saan tayo pupulutin kung hindi tayo handa? 1 year before the death of our father, I do not know kung meron siyang premonition. 1 year before the death of our father, he began to prepare all the papers, all the documents. He prepared everything. At yun ang ayaw na ayaw ng nanay namin. Nasasabihin ng tatay namin sa nanay namin, oh, nandito lahat yung papeles ha, nandito lahat yung insurance, nandito yung titulo, nandito. Ay, nako, away. Kasi feeling ng nanay ko, namamaalam ng tatay namin. Di ba ba, Hayaan mo lang. Pero hindi ko naman inaasahan. After 1 year, namatay. Di ba, At least, naghanda. Di po ba? Anong paghahanda ang ginagawa ninyo? Yung iba, wala. Hello? Anong paghahanda ang ginagawa ninyo? Tanggap nyo na tayo mamamatay, di po ba? Father, kamatayan na naman pag-uusapan natin. Oo, una-una lang yan. Di po ba, Kaya nga, kami mga pare, ano sinasabi? Sabi nung in charge ng health, oy, bago kayo magkasakit, ibili ninyo kung kahon o garapon. Di po ba, O para hindi na nag-iisip yung health kung anong gagawin sa inyo. Di po ba? Pagkahon, kabaong. Paggarapon, cremated. O, sabihin mo, pag ako'y namatay, kahon. O, di at least. O, anong kulay? Kahit ano. Di ba, full glass, half glass. Di ba? At least maliwanag, di po ba, O, tinatanong pa nung see-through, meron palang ganon. May salamin na tagiliran, di ba? Ang hirap ng ganon. Nakahiga ka na, kita ka pa sa tagiliran, di po ba, Ha? Anong gusto mo? Mahirap yung bahala na sila, Father. Di ba? Bahala na sila. Hindi masamang maghanda. Kabilin-bilinan ni Bishop Sok yan. Maghanda ka. As if mamamatay na ako. Maghanda ka. Ha? Mag-ipon ka. Bakit? Tama naman. Kasi pag ikaw ay namatay, nakahiga ka dyan, titignan ka ng mga tao na wala kang kalaban-laban. Di po ba, Sisilipin ka. Dadaan silang ganyan. Oh. Ano kaya mga sasabihin nila? Di po ba? Ang dami ko ng patay na napuntahan. Oh. Kunwari nagdadasal, nilalait ang patay. Nilalait ang patay. Kunwari nagdasal. Ang pangit ng makeup, no? Isipin mo, patay ka na, pinagchismisan ka pa, di ba ba? Di mo lang ginupit ang balahibo sa ilong, di ba? Di ba? Kidding aside, di ba, Kaya sabi ng iba, uy, pakiremate mo ako ha, para hindi ako nag-aalala kung pangit ang makeup. Oh. At least alam mo, namatay ka ng 80, ang picture mo 60, di ba ba? Hindi ka tuloy nakilala ng pari. Oh. Nagmisa ako, 85 yung namatay, yung picture 60. Bata pa. Sabi ko, yan ba namatay? Matanda na yun Yan, Father, kaya lang yan ang binili na picture, di ba, Kamatayan mo na, hindi mo pa natanggap, di ba ba, At least, wala nang makikita.
Hindi ko lang alam kung ang laman ng garapon, abo mo talaga, di po ba, no? Pati yung kalawang nung pinaglagay ng kabaong nung nasunog, kasama dyan, di po ba, no? Tapos paghahatian ka ng kamag-anak mo, oh, Father, bless mo naman itong kwentas. Anong kwentas na yan? Yan po ay abo ng aking, ano ka? Marami sa atin. Hinihiwa-hiwalay ang abo. Ha? Tumigil kayo sa kalukuhan ninyo. Pag nakuha niyan, muling bubuhayin ng Diyos yan. Walang ilong, nasa inyo yung abo. Ba't ganyan ang mukha mo? Lord, may kumuha ng abo. Di ba? Kung ano-anong kalukuhan natin. My dear friends, my brothers and sisters, life is short. Life is short. You must prepare. Parents, you have to be prepared not only for yourselves, but also for your children. Tabi-tabi, di po ba, no? You must prepare yourselves, not only for yourselves, but also for your children. Yung bigla kang namatay, hindi mo man lang naisip, paano mabubuhay ang iyong mga anak? Dahil wala ka man lamang insurance. Wala ka man lamang insurance. Inubos mo lahat ng pera mo sa frappuccino. Di ba? Wala kang ginawa kundi magkape. Di ba? It's a lifestyle. Before you spend, Father, masama bang mag-enjoy? Hindi masamang mag-enjoy. As I've said, to be ready is to know your priorities. To be ready is to know your priorities. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, nakikiraan lang tayo. Be ready. Gird your loins. Ano po ba ibig sabihin ng gird your loins? Ang mga Israelita noong unang panahon, parang nakabahag. Ano po? Ang tawag doon ay loins. How do you gird your loins? Itatapis nila yan. Ha? At itatak nila. Nakaganyan yan, nakaganyan. Para madaling tumakbo. Ano po? Gird your loins. You even eat standing. So that when it comes, you can run. Di ba? Ang mahirap, tulog ka ng tulog. Tulog ka ng tulog. Kaya kinuha ka ni Lord. Tulog ka ng tulog eh. Di po ba, no? Again, my dear friends, my brothers and sisters, it is not enough to be alert. We have to be prepared. Amen. Again, going back to what I've said, kahit dito sa mga nag-asawa, ano po, may naghanda sa buhay mag-asawa, yung iba naghanda lang sa kasal. Ano po? Those who live well in their married life are those who prepared for their marriage, not only for their wedding. Be prepared. As Saint Ignatius of Loyola, how do you prepare? Pray as everything depend on God, but work as everything depend on you. To the children, I remind you, huwag magagalit pag kayo pinagsasabihan ng inyong mga magulang na mag-aral kayo, sapagkat yan ay isang paghahanda para sa inyong magandang bukas. Mga anak, huwag magagalit, huwag magtatampo pag kayo ay pinapalahanan ng iyong mga magulang na mag-aral kayo ng maayos, sapagkat yan ay isang paghahanda sa isang magandang bukas. To be prepared is to know our priorities. When priorities are clear,
decisions are easily made. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be